Yan, magandang araw ulit sa inyong lahat mga katek, and welcome back again to our channel. So, meron pa tayong gagawin dito mga katek no, na isang Sony na 32-inch LED TV. Bali, ang problema nun ay auto shutdown siya, tapos in after ay mag 6 blink. So, alam naman natin na yung problema na 6 blink ay doon sa backlight. Pero, titingnan natin mga katek na kung saan nanggaling or anong dinidetect ng protect ng Sony, bakit siya nagsha-shutdown or nagpo-protect kahit buo naman yung backlight, kahit umiilaw naman lahat. So, yun ang tatalakayin natin at alamin natin kung anong problema or dinidetect ng protect ng Sony, no? So, bago po tayo magsimula mga katek ay siyempre di mawala tong ating pinaka-highlights, no? Yung shoutout portion natin. Hindi pwedeng mawala to kasi dito lang tayo makabawi doon sa ating mga masugid na taga-subaybay at mga malulupit na kaibigan, no? So, shoutout kay Augusto Calawintek at sa mga kasama niya mga technician doon sa Kidapawan City. Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout din kay King Gerald Mulato from Bohol. Oy, kaprobinsya ko to ah. At shoutout din kay Hino Daransiyang, DJ Electronics from Tacorong City. Shoutout. Bientech, my channel. Sanay support din natin, no? Arstech, my channel rin. Sanay supportahan natin. Lorito Junior Martisano from Mindanao, shoutout sa iyo bro. Gigatech Ideas, kagrupo ko to ah. Supportahan natin to mga katek, no? Si Gigatech Ideas, kagrupo natin to. RN Tech, shoutout. Kagrupo ko rin to. Electronics TV, shoutout sa iyo bro. At kagrupo ko rin to, no? At may channel rin sana suportahan natin. May ginagawa ditong mga videos about electronics. At kay Edwin Ayagtech from Bohol, kaprobinsya ko, shoutout sa iyo bro. Leo Arcela, shoutout. RBE Tech Basic Tutorial, shoutout sa iyo bro. At my channel, sanay suportahan din natin mga katek. At kay Kuya Jun and family, shoutout. May channel dito si Kuya Jun mga katek, no? Kuya Jun and family, sanay suportahan din natin. Sherlan Mamaril, shoutout. D. Sanchez from Agusan del Sur, shoutout. Big Daddy Junior, shoutout. GNB Electronics, shoutout. Ella Villanueva, shoutout. Nueva Bikes Adventure, si Sir Edwin Tech to mga katek, no? At may ginagawa ding ibang channel about trail naman, so sanay suportahan din natin yung mga mahilig mag trail yan or mga adventure dyan. Sanay suportahan natin si Nueva Bikes Adventure. At sa aking bagong kaibigan na si Guariel TV OFW, my channel, sanay suportahan din natin, no? At sa aking pasaway na kaibigan na si Skeptic Analytics, shoutout sa iyo bro. Alfredo Misia, shoutout. At kay Celso Abanes from Cebu City, Alumnos Basak San Nicolas, shoutout. And sa mga gusto palang sumali sa grupo natin mga katekno, doon sa ating Facebook page na ginagawa ni Master Muhajus Technique, yung leader natin. Bali, free po kayong mag-join doon mga katek, basta hindi lang kayo mga haters ng mga tech vlogger, no? Kasi kung pag haters ka ng tech vlogger ay talagang tanggal kayo yun kasi galit si Master Mujajos sa mga haters sa mga tech vlogger. So, simulan natin itong video natin mga katek. So yan, ito yung unit na gagawin natin ngayon mga katek, no? Sa araw na ito, ito ay isang Sony na 32-inch LED TV. And yung mga kadalasang problema pala nito mga tek, ito mga Sony, kapag 6 blink siya, yung backlight niya, kapag nagbi-blink siya ng 6, sigurado yung problema nun ay backlight. So ito ngayon, nung binaklas ko to, binaklas ko na yung panel niya mga tek, oh. Ayan, nakuha ko na yung panel para makapag troubleshoot tayo dito sa kanyang backlight. Dito nung nabuksan ko, bali hindi ko na sana gagawan to ng video kasi marami namang gumagawa ng mga video na ganito, pero meron lang akong naisip na magandang isi-share about sa aking nalalaman sa mga problema na ganito, no? So ito mga tek, ibig sabihin kapag nag-blink siya ng 6, yung problema yung backlight. Pero nung chinek ko to, nagtataka ako kasi nung chinek ko to, pagka-open ko, tapos chinek ko sa isa, gumana naman yung kanyang backlight. So dito ako naguguluhan. So kita ba? So ayan mga katek, no? Pakita lang natin.
Ano ba magandang pwesto dito? Para makikita sa camera, ano ba naman to? So, yan mga katek, no? Bali, check natin tong isa-isa, tong kaniyang backlight, kung mayroon bang problema or may pundido ba, kaya nagpo-protect or nag-blink siya ng anim. So, check natin, no? Kita ba to? Ito nga tayo sa kabila. Ayan, magkisama tong ating camera nito. Para makita nyo mga katek, ayan. So ayan, gumana, na isaksak natin yung ating backlight tester. So ngayon check natin to kung may pundi ba or wala mga katek, no? So kung makikita nyo mga katek, ayan, umilaw yung dito banda, isang strip niya, umilaw lahat. Tapos kung mapapansin nyo mga katek, kung nakita nyo yung voltahe nito, hirap talaga pag walang, ayan, kung mapapansin nyo mga katek, na yung voltahe niya ay 22.7. So ito naman dito sa gitna, check din natin to kung ilan yung kanyang voltahe. So yan mga katek, no, 22, ano ba naman yan? 22.7 rin. So parehas sila doon sa bandang itaas ng voltahe. Tapos dito naman tayo sa makisama ng backlight tester natin. Dito naman tayo sa bandang ibaba mga katek. Ayan, umilaw naman siya lahat. Pero kung mapansin nyo mga katek, yung voltahe niya 23. Pakita nga natin. So yung mga katek, no, 23.7 to 8 naglalaro dyan. So it means hindi siya balance, hindi same ng voltahe na kailangan dito sa bandang gitna at dun sa bandang itaas. Ito yung problema sa Sony mga katek, no. Ito yung sa sobrang talino ng Sony, pinapahirapan tayong mga technician, no. Kasi napakaraming protect dun sa Sony. Ito, meron tong voltahe o reference voltage na dinidetect dun sa ating PWM, sa ating backlight. Kapag may problema o kahit isang voltahe lang na diferensya na ma-detect yung ating PWM, ay magpo-protect yung ating circuit. Bali magsi-6 blink siya. So ito, medyo nahirapan ako sa unang pagkatagpo ko nito kasi umilaw naman lahat. Tapos kung mapapansin nyo yung ilaw nito mga katik, parang pair naman, balance naman yung ilaw, wala namang medyo madilim or medyo mahina yung ilaw, kaya ako naguguluhan. So ito ngayon, check natin to kung anong mga nadaanan ko na problema or mga na-experience ko dito, kung paano natin madadali yung pinagmumulan ng problema mga katik. So pause muna tayo mga katik, no? So ayan, balik tayo ulit mga katik. Uminom lang ako ng tubig kasi parang nabubulunan ako. So kung ito yung mga na-experience ko na i-share ko sa inyo mga katik, no, para matrace natin yung problema. Kung mapansin nyo, dito 22.7, tapos dito sa gitna 22.7 volts, tapos dito ay hindi na siya normal. Hindi na 22 volts kung yung kaniyang voltahe, naging 23 volts na. So it means meron siyang diferensya na 1 volt dun sa dalawa, dun sa gitna at sa itaas. So ito, tingnan natin. Umilaw siya lahat mga katik, no? Wala namang pundi. So tatanggalin natin itong isa-isa. Tapos tingnan natin yung kanyang likod. Ito yung napapahirap sa mga technician sobrang talino ng Sony mga katik, no? Ginawa ng maraming protect yung circuit nila. So ito yung bandang taas na tinanggal natin mga katik, no? Dito natin mapapansin kung ano yung may problema na ilaw nagkukos kung bakit siya yung resistance at voltahe ng isang bumbilya nito mga katik, may nagkaroon ng problema, hindi na siya normal. Ayan. Tapos ito naman sa gitna, yan, wala naman tayo nakitang medyo kulay brown. Dito normal lang naman to kasi umiinit naman siya. Tapos tanggalin natin yung nasa bandang ibaba natin. Tayo matanggal. So dito ako nagkakaroon ng idea mga katek. Ayan, kung mapapansin nyo, yung ibang mga bulb niya, yung mga ilaw, wala namang nagkakaroon ng ganitong kulay mga katek, yung parang nadaanan ng malakas na init or sobrang init. Yan, mapapansin nyo yung mga ilaw dito. Ito mga katek, no? Ayan. So parang iba talaga siya doon sa mga
nauna na tinanggal natin. Pero ito lang talaga nagkaroon ng, ayan may tama siya. Nagkaroon ng malaking tama mga katek. Ano ba yung alang malaking tama? Ayan. So siguro sa tingin ko, ito yung mga na-experience ko din dati na mga ganito. Itong valve na ito, umiilaw siya pag tinest mo, pero nagkakaroon na siya ng problema doon sa kanyang resistance or voltahe. Di na siya the same nung mga normal pa na mga bumbilya mga katek. So ayan. So ang solusyon natin dito, pwede nyo naman to palitan pa isa-isa, or pwede nyo palitan yung company, alam ang tawag dun, cut na bumbilya, pero matrabaho siya mga katek eh. Kung meron naman to sa online, sinurse ko na to kanina, meron naman siyang meron naman to sa online, pero pag in-order pa natin, iabutin tayo ng buwan-buwan. So matatagalan tayo mga katek. Buti na lang ay meron akong ito mga katek, meron akong na-ECB doon sa basag na panel. Okay pa yung backlight na kinuha ko siya. Kasi sa tingin ko magagamit ko siya sa pagdating ng panahon. So hindi nga ako nagkamali mga katek, no? Dumating yung panahon na magagamit na natin siya. Ayan. So ito, wala pa tong masyadong tama na kung makikita natin mga katek, no? Kasi basag yung panel. Tapos di siguro ito masyadong nagamit ng mayari. So ito yung papalit natin dito mga katek, para sigurado. Meron naman tayong pamalit eh. Yun na lang ang gawin natin mga katek, para iwas back job na rin, no? So ayan, bali install ko muna to, balik, tapos post tayo muna. So ayan mga katek, no? Natapos na nating may lagay yung ating pamalit. So ito yung mga katek na papakita ko lang na talagang pinalitan natin. Baka sabihin ng ating mga kaibigan na may ginagawa tayong magic dito. Wala naman tayong alam na magic mga katek eh. So yun mga katek, no? Ito yung pinalitan natin. Kung nakita nyo naman kanina, yung buo talaga na wala pang tama na strip. So ito na, nilagay ko na siya sa bandang ibaba. So ngayon mga katek, para malaman natin na good to, i-check natin kung na-remember nyo yung, or naalala nyo yung voltahe kanina sa mga good na mga valve or strip, 22.7 volts. So ngayon, check natin to para malaman natin kung balance na ba sila. Kasi kapag balance to, wala nang rason na mapoprotect pa yung ating circuit, no? Kung mapoprotect pa ito mga katek, babasagin natin to. Joke lang. So ito, check natin to para masigurado natin, kasi alam niyo naman ng Sony, sobrang talino, pinapirapan yung mga technician mga katek, no, sa daming protect. Yan, check natin to, baka habaan naman tayo sa ating pintuhan dito. So yung mga katek, kung makikita nyo, no, ayan, ito yung bandang baba. Kung makita nyo ulit sa backlight tester natin, 22.7. Dito naman kanina 22.7 to, ngayon 22.7 pa rin. So ito yung pinalit natin sa bandang ibaba. Tingnan natin, ayun, di ba mga katek, 22.7. So ibig sabihin yan, balance na sila. Yung mga reference voltage niya na ipapasa dun sa ating PWM para sa backlight, ayan, balance na sila. So wala na talagang dahilan na mapuputik pa tong ating circuit ngayon mga katek, no? Kasi yung kanina ay 23.7, so meron siyang 1 volt. Kasi sobrang, kahit 1 volt na mga katek, no, nadidetect ng ating protects ng Sony. Sobrang talino talaga, diba naman niya. So ito mga katek, i-close ko muna to, ibalik ko muna yung mga diffuser, tapos yung kanyang panel, tapos mag-check tayo, tapos pakita ko sa inyo yung actual kung talagang gagana na ba to. Kasi hindi ko na naipakita yung problema na 6 blink, pero alam nyo naman kapag mga ganito, kasi hindi ko sana to gagawa ng video pero meron ako na-intriga lang ako sa problema ganito. Sana'y makatulong din sa ating mga kaibigan, no? So post tayo ulit. So ayan, welcome back again mga katek, no? So ayan, natapos na natin may balik yung panel para sa kanyang unit. And kunting ingatan sa pagbaklas ng panel mga katek, no? At sa pagbalik, kasi masilan talaga to eh. Kunting pagkakamali mo, pwede mabasag yung panel tapos ang boxing. So ito, meron akong kunting share mga katek, no? So kung hindi nyo babaklasin yung panel, pwede nyo gawin yung ginawa ko dun sa aking previous na video, dun sa 2 ways to disable PWM protect para sa backlight, no? So marami naman gumagawa nito mga katek, and ang gagawin lang ay yung pin, itong PWM na ito, yung pin 31 niya ay kanyang, ang tawag doon, PC ba yun, or UC or UB,
Hindi ko na matandaan. Medyo matanda na tayo mga katek, no? CP pala, Circuit Protect. So yun ang lagyan nyo ng 10K or 47K to ground from 31 pin 31, lagyan nyo ng 10 to 47K tapos connect nyo sa ground. So disable lang yung kanyang protect. At meron din naman dun sa ginawa ko kasi ito wala lang dot no na pag jumperan, bali isu-short nyo lang yung tatlong ito, itong tatlong to, wag yun lang isali short tong kanyang supply, siguradong masisira yung unit natin, pati yung backlight nito mga katek, no? So yung tatlo lang ito pwede isu-short nyo, pwede na ma-disable ng protect dito sa ating PWM, pero hindi ko na nire-recommend na gawin yun mga katek kasi siguradong magbabackjob mga katek, babalik yung unit. Para kung iwas backjob talaga, ipalitan na lang yung strip yung may problema. So ulit mga katek, hindi ko nire-recommenda na gawin itong mga ginagawa ko sa mga hindi talaga technician, sa mga customer tech tinatawag. Hindi ko po talagang rin-recommenda na gawin nyo yung sarili nyong TV, no? Baka madisgrasya pa kayo. Kung nababasa nyo sa likod ng ating TV, do not open. Ano ba yun? Hindi ko natandaan. Unless authorized. Unless authorized personnel, sa service personnel yung nakalagay doon mga katek, no? So itong ginawa ko para lang sa mga talagang technician ng mga katek. Ito sana makatulong at hindi ko talaga inirekomenda doon sa mga customer tech, baka kuryente pa tayo mga katek. Ako pang sisihin ito. Tulad doon sa previous na video ko mga katek, no? Hindi ko alam kung technician ba siya or customer tech ba, kasi doon sa double image na ginawa ko, nagpasalamat siya sa akin, no? Akala ko nagawa yung kanyang TV, pero nagpasalamat pala siya sa akin dahil sa tutorial ko, yung double image na TV niya ay nag-standby na lang. Ano ba naman yan? Naging standby na daw. Kalain mo. So testing natin mga katek, no? Post tayo at i-close ko muna to, tapos lagay natin yung kanyang foot stand para makapag-check tayo ng maayos. Post ko ulit. Post muna tayo. So balik ulit tayo mga katek and testing na natin. Matapos na nating may sara, tapos malagay yung kanyang foot stand. So saksak natin mga katek, no? Yan, tapos tingnan natin dito sa screen. Ano ba yan? Bakit hindi nag-iilaw? Yan. Itong remote na. Power nga natin, subukan. Ay, putik. Ano kaya pala? Hindi pala na saksak ng maayos mga katek. Ayan na. So yun, umilaw na siya mga katek, no? So yun, logo ng Sony. Kanina kasi mga katek, yung tinis ko ito bago ko pa binaklas, lalabas yung Sony niya, logo, tapos may raster, tapos biglang bagsak, tapos yun naman ulit, logo, raster, tapos bagsak, hanggang sa lumabas yung kanyang 6 blink na magbi-blink ng 6 yung kanyang indicator dyan. Yan, hinaalan natin muna mga katek, no? Ano naman yan, yung remote natin may problema. So sana may napulot kayong kunting idea or kunting kalaman sa ating video sa araw nito mga katek, no? And hindi ko napabahin itong ating video ngayon. At muli po ako ay napapasalamat sa mga masugid ating taga-subaybay na laging tumatangkilik at sumusuporta sa ating channel. Once again, this is your service, Ryan Cruzitec. Peace out. 되게 먹고 싶은가 봐요? 방법이 없진 않죠.